po ninyo ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga bukas ang puso at sa mga gustong regalo sa Diyos para sa iglesia nito. Gusto ko lang pong sabihin na meron po tayong lumapis pa na budget para dyan. At naghahanap lang po ako ng design para dun sa harap po natin yung post po na papatiles natin ng maganda. Tsaka papalagyan natin ng siniseng. Basta naghahanap ako ng magandang design, papagawa po natin din yung sobra. Pagpagpagman po tayo ang pagpinang po siguro. Amen? Amen! So, ganyan po ang ginagawa po ng Diyos sa iglesia nito. At lahat po niya ay karangalan po ng ating Diyos. Amen po natin. Sapagkat tayo po lahat ay ginagamit at nagpapagamit sa Panginoon bilang daluyan po ng pagpapala po ng Diyos. Kaya maraming salamat po sa inyo. Palapakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating Panginoon. Ngayon pong umaga po ito ay gusto ko lamang po duktuman ang ating po orchestrated blessing. Pag sinabing orchestrated blessing, ito po ay iniayos na pagpapala ng Diyos. Kapag sinabi kong iniayos, ito po ay hindi tsamba-tsamba na yung nakukuhan. Hindi po ito swerte-swerte lang. Nasasabihin mo, napakaswerte naman ni ganito, napakaswerte naman ni sister, napakaswerte naman ni brother. Hindi po swerte-swerte ang orchestrated blessing sapagkat ang orchestrated blessing po, kaya sinabing orchestrated, ito po ay inaayos na pagpapala ng Panginoon sa mga tao na kumilala kay Kristo. Yan po ang katotohanan, mga kapatid, na sinasabi po ng salita ng Diyos. At ang sinabi po natin, ang orchestrated blessing is a blessing that happened deliberately and an orchestrated way, as carefully crafted plan. Ito po hindi basta-basta dumating lang, at sabi po, this is not a random happening, but rather the result of divine plan behind it. Ito po ay divine plan. Ito po yung gagagawan po ng Diyos ang lahat ng mga pagpapala na ating pong nararanasan. Minsan meron tayong mga katanungan sa ating mga buhay na nabanggit ko na ng mga narating ko, meron tayong mga pinagdadaan sa buhay kung bakit natin ito ay kinastaan. Tinatanong natin ang Diyos minsan, bakit natin ito pinagdaan, bakit kung ako ay pinagpala, bakit ako ay malas, hindi. Bakit natin na-aksidente, bakit natin naghihirap sa buhay, hindi mo mga kapatid, hindi yan ang katapusan ng iyong buhay. Ang katapusan ng buhay natin ay ginawa na ng Diyos, ito po ay maganda at inaayos na ng Panginoon para sa atin. Hindi natin mag-question ng Diyos sa nangyayari sa ating mga buhay, kung ano man ang pinagdadaanan natin sa ating buhay. Sapagkat naniniwala tayo na ang Diyos ay napakatalino para magkamali. At ang Diyos ay napakabait para danasin natin ang mga bagay na hindi maganda sa ating mga buhay. Sapagkat ang sabi ng binasa natin ng nakaraan, for my thoughts are not your thoughts, neither your way, my ways, said the Lord. For as the heaven are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thought than your thoughts. Hindi po natin matatarok ang isipan ng Diyos at mas mataas ang kanyang isipan kaysa isipan po natin. Mas mataas ang kanyang, mas makiba ang kanyang lakad kaysa sa lakad po natin. Ganun po ang ating Panginoon. Ang pinag-aralan po natin ng nakaraan at tinuro po natin ay the elements of an orchestrated blessing. Ang element po na yan ay designated time. Meron po tayo pinag-aralan ng nakaraan. Dalawa ko din po inalis po ninyo. Puntaan po nyo ang ating YouTube channel, Church of the International Ministry, ipupulong malaki. Nanonood po ba kayo, ha? Kasi pag pinanonood ka, bakit hindi isa lang live? Hindi nanonood ka ngayon. Pero paano tayo kikita dito? Baka hindi ka nakasubscribe ang ating mga kanyo, mga kapatid sa ating channel ng YouTube. Baka si Boy Galugad na lang kumita. Lahat ng mga ating mga nag-vlog, mga YouTube channel, support po natin. Ano po? Para sa suporta sa ating mga kapatid. At sumunod po ay yung designated place. So meron po tayong pinag-aralan na nakaraan, dalawa po, designated time and designated place. Meron kanya-kanyang oras. Kung di mo pa nararanasan ang pagpapala ng Diyos na binigay para sa iyo, hintayin mo lang, hintay lang. Sapagkat alam po natin, lahat may nakalaan pa sa mga anak ng Diyos. Kung ikaw na magulang, nakalaan ka kung may pamamana ka sa iyong mga anak, sa iyong rep, sa iyong washing machine, sa iyong kung ano man yun. Meron po pero ang Diyos pa kaya maraming bibigay sa atin. Hallelujah.
Kaya kung ating Diyos na ito ay meron nakalaan para sa atin, hintayin mo lang ang tamang oras. Pangalawa, kailangan nandun ka sa tamang lugar. Dapat kung hinihintay mo yung tamang oras, nandun ka rin sa tamang lugar. Hindi natin makukuha ang pagpapala ng Diyos sa maling lugar. Ang pagpapala ng Diyos ay laging nandun sa kanyang tamang lugar kung saan yung designated place na kanyang ipinlano para sa ating lahat. Itutuloy-tuloy na po natin ito upang hindi tayo magtagal. Sabi po yan, designated story. Dito po tayo sisimulan natin ang ating next sa the element of orchestrated blessing is designated story. Para po makita po natin kung ano yung designated story, ang sabi po ng salita ng Diyos ay, the step of a good man are ordered by the Lord, and he delighted in his way. Ang dapat ng taong matuwid ay nasa kapitulutan, pangunguna ng Diyos. Kaya po, ano man yung nangyayari sa ating buhay, ano man yung mga bagay na pinagdadaanan po natin sa ating buhay, lahat po ng ito ay mayroong dahilan kung bakit natin pinagdadaanan. Lahat po ng iyan kung bakit natin dinadaanan, sapagkat ang Diyos ang nakakaalam sa pagkakasabi ng salita ng Diyos, the step of a good man are ordered by the Lord. Ang Diyos ang siyang nakakaalam. Halimbawa, tingnan po natin ito. Designated story. Ito pong story na ito, kung mababasa po natin, ang story ni Joseph. Si Joseph po, kung babasahin po natin sa Bible, sa Genesis, ang kanyang istorya ay nagsimula sa Genesis chapter 37 hanggang Genesis chapter 15. Makikita po natin yung kanyang istorya. Na napakarami niyang pinagdaanan sa buhay. Makikita po natin yung designated story dito sa kwento ni Joseph. Joseph said, sabi po na last chapter ng Genesis, Joseph said to them, do not be afraid. Sabi sa kanyang mga kapatid, for am I in the place of God. But as for you, you're making it against me. But God's made it for good. In order to bring it about us, it is this day to save many people life. Tingnan niyo po, yung kanyang, mamaya po, babalikan po natin yan kung bakit po niya sinabi yung salita po na yun. Genesis chapter 37 hanggang 50, story of Joseph, ito po yung ating pag-aaralan. Napakahabang chapter nito, ha? Buti na tayo dito ng isang taon. Magtatagal po tayo. Kaya naman, ang ginawa ko, ay mabilis na lang po natin itutuloy ito. Ang buhay ni Joseph, ano ba yung mga nangyari sa kanya? Okay. Una, the story of Joseph, betrayed by his brother. Siyempre si Joseph po mga kapatid. Unang-una, si Joseph ay anak ni Jacob na anak ni Isaac na anak ni Abraham na katipan ng Diyos. Nangako ang Diyos kay Abraham, dadami yung lahi, pinanganak si Isaac, ng mga si Isaac ay mag-asawa, ng kanyang asawa. Siyempre, ang pinanganak ay si Esau ay Jacob. Si Jacob po ay mayroong anak sa kanyang pinakamamahal na asawa. Sina? Si Rachel. Dahil si Rachel napakatagal magkaanak kay Joseph, nag-iinit na siya, pero mayroong designated time. Dumating yung panahon, nanganak si Rachel sa pinakamamahal ni Joseph na asawa ng dalawa, si Benjamin at saka si Joseph. Dalawa lang po yung kanyang naging anak. Ngayon ito po si Joseph ay naging mapaniginipin. Na nag-inip siya na ang mga uhay na ginagapas, ang mga trigo sa bukid na ginagapas ay tumayo at yumuko sa kanya ang mga 12 trigo. Hindi lang yun, kinuwento ito sa kanyang mga kapatid, kinuwento ito sa kanyang mga magulang. Di ba, parang ganyan yan, meron din mga 12 trigo, yumuko sa kanya, buwan na araw ay yumuko sa kanya. Kaya hindi kanyang magulang ay nagalit din sa kanya. Dahil sabi sa kanya ay, ano palagay mo, pati kami ay yuyuko sa iyo, ay yung magulang. Okay, nasabi mo kapatid mo. Pero ganun po yung nangyari, sinisip po niya yung kanyang panaginip, at yung panaginip po na yun, ay galing sa Diyos. Ang pagkakapanaginip ay galing sa Diyos, hintayin mo yung tamang oras, tiyak ito ay darating. Ano ang nangyari sa kanya dahil doon, nagalit ang kanyang mga
kapatid, nag-isip na ng hindi maganda sa kanya dahil sa iyong paboritong anak, ay pinatrain na siya. Pinagtaksilan na siya ng kanyang mga kapatid. Ano? Ang nangyari, betrayed by his brother. Ibinenta na siya, at saka gusto na siyang patayin. Binenta. Itong si Joseph. At nung siya po ay binenta, siya po ay naging slave in Egypt. Nandun po siya sa pamamahala ni Potiphar. At habang siya po ay nasa pamamahala ni Potiphar, itong si Joseph ay matapag na nagtatrabaho sapagkat si Joseph po ay talagang pinasisihan ng Diyos, ang sabi ng Bible. He became slave nung siya po ay nandun sa Egypt. At nung nandun po siya sa Egypt, dahil ang kanyang asawa ni Potiphar, si Mrs. Potiphar, ay mayroong kakaibang lantik. Ibang pagnanasa. Meron siya. Parang pangalanan na lang natin ng asawa ni Mrs. Potiphar na si Malandik. And a point, Maria Taman, Maria Landik na. Joke lang po mga Maria. Pero ganun po talaga, kung babatahin po natin ang kanyang istorya. Biruin mo, araw-araw nagtutokso na si Joseph, sabi, sipigan mo ko. Sabi ni Joseph, hindi ko magagawa yan, ang pinagkatiwala ng ating amo dito, ng iyong asawa, hindi ko magagawa yung ganun bagay na kasalanan sa Diyos. Sabi po ni Joseph, pero sabi ng Bible, araw-araw, siguro naglililis na sa kanyang harapan. Alam niyo po, sa lahat ng slave, si Joseph lang ang pinahintulutan ng kanyang amo na pumunta kahit sa kwarto nila. Alam ko sa nakalagay mo lahat ng mga gamit. Si Joseph lang ang pinagkatiwalaan. Sapagkat si Joseph alam ng tapat. Kaya lang, isang umaga ng paghuling pagtatangka ni Mrs. Potiphar, nasipingan siya, naghubad na siguro, talagang hinubad na sa kanyang harapan, ay tumakbo si Joseph hanggang sa hinamblog nito si Mrs. Potiphar yung kanyang balabal at nakuha yung kanyang balabal. Dahil kasi nga po naman, ay naghubad na sa kanyang harapan, ayaw pa siyang tukain. Lumapit na ang palay, ayaw pang tukain. Kaya, insulto kay Mrs. Potiphar yung kanyang ginagawa ni Joseph kapag takbo. Kaya hinila yung kanyang balabal at nung hinila yung kanyang balabal, doon siya pinagbintangan. Kaya sa firstly, accused. Pinagbintangan siya ng hindi maganda. Pinagbintangan siya na rapist, pinagbintangan siya ng ganyan. Kaya po, dumating sa punto ni Joseph, falsely accused. Na pinagbintangan siya ng hindi maganda. Then dahil po ron, siya po ay napunta sa kulungan. Unjustly in prison. Napunta sa kulungan, wala siyang panahon na magkapila. Sapagkat ng panahon po na yun, mga kapatid, ang alipin ay walang karapatan na kumuha ng kanyang abogado para pagtanggol yung kanyang sarili. Walang tao ng panahon po na yun. Kaya, ang nangyari ay nakulong po siya. At nung siya po ay nandun sa kulungan, meron pong naging kaibigan si Joseph. Kasi po si Joseph, siya nga po ay siyang samahan ng Diyos. Siyempre, siguro kahit saan magpunta itong si Joseph, itong tao ito ay para kaibigan. Marami nagiging kaibigan. Even sa kulungan, nung napunta siya, meron siya naging kaibigan sa kulungan. At dumating yung panahon nung siya po ay nandun sa kulungan, ay nanaginip ang nakakulong. Yung dalawang nakakulong, yung isang cupbearer at yung isang baker. Palindero, tsaka cupbearer. Tagalan ng alak sa hari. Sila po ay nakulong sa hindi natin alam na kasalanan kung bakit sila ay nakulong. Pero nanaginip ito na lang ito. Kaya hindi sila nasa isang sulok sila, hindi sila mapakali. Bakit hindi panaginip sila meron? Sabi ng tinanong ni Joseph, bakit kayo malungkot yan? Sabi niya, naginip ako. Hindi pa naginip mo. Sinextay na ang cupbearer yung kanyang panaginip. Napaginipan ko, meron akong taniman ng ubas sa ito'y nagsanga ng tatlo at namunga sa kanyang mga sanga. Pinitas ko ang bunga nito at dinagay ko ron sa inuman ng hari at aking piniga at binigay dun sa hari.
Sabi ni Joseph, dahil si Joseph ay sinasamahan ng Diyos, kaya niyang interpret ang mga panaginip. 3 araw mula ngayon, ang 3 araw. Yan. Sino po yung pagkakanaginip dyan? Timano, ayaw na siyang, parang kay Kuya, pag nanaginip yan, sasabihin ka agad sa akin, nanaginip kayo ka ako. Nandun ka ako sa bukit, pumupulay ka ako ng mga itlog ng itik. Joseph, paliwanag mo nga yan, Joseph. Ganun pa kumali sa paligyan ko. Nanaginip kayo ka ako. Nandun ka ako sa ilog, humuhuli ko ng isda. Panaginip mo nga yan, Joseph. Lagi siyang may kataganan. Mayroon siya mga panaginip na ganyan. Naduman po yung panahon ay in-interpret. Yung may 3 sanga at 3 araw at yung pinigay ko sa hari, wala ngayon, 3 araw wala ngayon, ikaw tatawagin ng hari at babalikan sa hari at kumamasipin sa hari. Nangyari, hindi mo na nangyari. 3 araw pa yun. Natuwa ngayon yung paradero, alam niya parang ganda naman panaginip niya, sabi, share ko lang ng akin. Ako ikaw, may panaginip din. 3 basket, 3 bakol na tinapay, yung meron akong pasan-pasan. At habang itong tinapay natin pasan-pasan ko, mayroong ibon na tumapos sa basket at tinutukan ng mga ibon ang basket. At sabi ng Joseph, 3 araw wala ngayon, ikaw ay patatawag ng hari at bibitayin. Isasabi sa pulo ang iyong bangkay at tutuan ng mga ibon. Nangyari, lumipas sa 3 araw, natupad para sa kamperer at natupad, binita yung baker. At ang nangyari po, naalaya na yung baker, kamperer. At sabi ng kamperer, Joseph, tandaan mo, aalalahanin kita kapag ako'y nakalaya. So, nakalaya, kaya lang dumating yung panahon, forgotten by friend. Ginawa ng maganda, nangako, nung nandun sa palasyo, maganda ng buhay, kinalimutan na. Parang yung makilala mo na. Matapos mong tulungan, kinalimutan ka na. So, ang nangyayari po sa mga panahon, ganyan yung nangyari kay Joseph. Nakalimutan na siya ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang kaibigan ito sa kulungan, na siya dapat ay i-kwento niya sa hari. Pero ang Diyos ay hindi natutulog. Meron talagang designated time and designated place sa istorya na ito. Bakit po? Sapagkat dumating yung panahon, pero had a dream. Nagkaroon ng panaginip ang hari. At ang hari po, nung siya po ay magkaroon ng panaginip, hindi alam kung sino ang magpapaliwanag. Kasi bakit ang panaginip po ng hari ay meron siya napaginipang mga payat na baka. Mga payat na baka na gusto ngayon na nagnanakaw ng baka, kung may baka kayo, nataburin niya. Mga payat na baka na mga panahon sa ilog Nilo, yung payat na baka, yung matabang baka ay kinain ng mapayat na baka. Baliktad baka. Yung matabang baka ay kinain ng mapayat na baka. Pangalawang gabi, natulog muli ang hari, yung butil, along sa butil naman. Yung payat na yung matabang butil ay natakluban, kinain ng matabang mapayat na butil. Bakit yung matabang baka ay kinain ng mapayat na baka at yung matabang butil ay kinain ng matabang butil? Sabi na, anong panaginip ito? Sino ang makapagpapaliwanag ng aking panaginip? Patawag ang lahat ng manghuhulang baba. Manghuhulang, sino mang manghuhula dyan? Astrologo, sino ang matatagin ng mga pantas? Patawag lahat at ipaliwanag ang aking panaginip. Kung mayroong kapper na hindi kaibigan siya doon sa hulungan, malapit sa akin, sabi niya, sinuggest niya, meron po akong kakilala. Nagpaliwanag din ang aking panaginip at natupad yung panaginip ko. Si Joseph na nandoon sa hulungan. So, suddenly, he remembered. Naalala niya kagad si Joseph na nagpaliwanag ng kanyang panaginip. At ito pong si Joseph ay tinawag ng Pero. Pinatawag, anong tinawag siya ng Pero, pinaliwanag niya, ang pitong payat na baka po, ang pitong matatabang baka po ay pitong saga ng ani.
At after ng 7 taong masaganang ani, yung 7 umamong bakang payat ay kinain yung mataba ay 7 taong tagutom. Kaya kailangan, mahal na hari, gawin mo na kung ano yung dapat mong gawin para ang ating bansa ay ma-save sa food security. Ihanda ang mga NFA, pupuin ang mga bodega ng NFA. Yan. Yan po yung ginawa ng kailangan ko rin ng food. Magkaroon ng food security ng panahon ko na yan. Kaya sabi sa kanya ni Pharaoh, sino pa ilalagay ko? Ikaw na ang pinagsisiyahan ko ng Diyos. Kaya naman si Joseph ay kabut na lang naging inapoint na hari bilang gobernador ng buong Egypt. Ang sabi ng Pharaoh, itong katungkulan ko lang, ang katungkulan lang ito ang hindi ko kayang saklawan. Pero lahat ng tao ay niluluko sa iyo. Dumating po yung panahon na naging gobernador siya. At dumating din yung panahon na yung payat na baka ay nangyari na nga. Nagkaroon ng grain famine, nagkaroon ng tagtuyot, wala nang makain, wala na lahat ng mga ibang bansa. Pumupunta na rin sa Egypt para bumili ng pagkain ng mga tao. Nagkaroon na po ng tagtuyot. Yan po yung problem, yan po yung parang payat na baka. Nagkaroon na, at saka yung payat na buri. Yan po yung nangyari. At nung nangyari, nagkaroon po ng tagtuyot, eto na, yung kanyang mga kapatid, his brothers went to Egypt. Kasi magmula dun sa lugar na kanyang mga kapatid, wala nang mabiling pagkain. Dumating po yung panahon na sila pumunta na rin ng Egypt para bumili ng pagkain sapagkat nagkaroon na nga po ng matinding tagtuyot yung panahon po na yan. Kaya, his brother went to Egypt. And he remembered his brother. Naaalala nitong nung pumunta itong mga taong ito, mga kapatid ni Joseph, naaalala niya itong kanyang mga kapatid. Naaalala po niya itong kanyang mga kapatid na naku, ito na nga yung mga kapatid ko. Naiiyak pa nga po siya eh. Ito yung mga nung makita yung mga kapatid, naiiyak siya. Hindi siya makaharap ng basta-basta na lang kasi tumutulo yung luha niya. Masyadong napakabago ng luha. Nitong si Joseph. Sandali. Sabi niya, ako'y mag-iilahin lang sa muna. Ganun po ang kanyang ginagawa sa and forgive his brother and save his family. Dumating po yung panahon na yung kanyang buong sambahayan, kanyang buong pamilya ay nalulasan sa tagtuyot dahil kay Joseph. Nangyari po ba ang panaginip ni Joseph? Nangyari po ang panaginip ni Joseph dahil yung kanyang buong sambahayan ay lumuhod sa kanya. Ano po ang ibig sabihin? Designated time, designated place, and designated story. Meron tayo kanya-kanyang istorya sa buhay. Pero yung mga istorya na pinagdadaanan po natin sa buhay, hindi pa yan tapos. Hindi pa tapos ang Diyos sa pinagdadaanan mo ngayon. Huwag mong titingnan yung ngayon. Ang titingnan natin lagi yung hinanda ng Diyos na maganda para sa atin. Sabagat naniniwala tayo na walang bagay na pangit ang hinanda ng Diyos sa kanyang mga anak. Para kay Joseph, ang dami niyang pinagdaanan. Sino pa po ang kanyang mga bagay? Sino pa yung mga tao na ginamit? Pamilya pa nga. Di ba po mga kapatid? Ang isa sa bagay ng pinakamahirap na kaaway mo, pamilya mo pa. Pero ganun yung nangyari sa kanya. Nilib yung kanyang buhay. Yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Sa mga bagay na ito, ibig ng kanyang pamilya. Pero dumating yung panahon, ang sabi ni Joseph ay yung kanina natin pinasa. Joseph said to them, "Do not be afraid, for I'm in the place of God. But as for you, your meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about us it is this day, to save many people alive." Tingnan niyo po, sabi niyo, huwag kayong matakot sa ginawa niyo sa amin. Pinahintulutan ito ng Diyos. Masama na yung ginawa niyo sa akin, pero hindi ginawang mabuti ng Diyos sa kaliligtas ng maraming tao. Yun yung nangyari sa buhay ni Joseph. Bakit po? Totoo ang sinabi po ng salita ng Diyos.
And we know that all things work together for good to those who love God. Lahat ng mga bagay na nangyayari, all things work together for good. Lahat ay nagkakapit-lapit para sa ikabubuti at inaayos ng mga anak ng Diyos na nagmamahal sa Kanya. Kaya po mga kapatid, ano man yung bagay na meron tayong pinagdaraanan, ano man yung bagay na meron kang na sitwasyon mo ngayon, hindi pa yan ang last chapter ng buhay mo. Merong mas maganda. Sa pelikula man, kapag maganda agad, hindi magandang panoorin, walang video. Pero mga kapatid, kapag ang buhay natin ay meron mga pinagtataanan, hallelujah, glory to God, ang Diyos ang mapapapurihan. Bakit? Sapagkat dumaan naman ang bundok-bundok at makubakong daan, pagdating ng dulo, tagumpay ka pa rin dahil ginawa ni Kristo, ang iyong patagumpayan sa krus ng Kalbaryo. Say amen! Yan po ang ginawa ko ng Panginoon sa ating mga buhay. At tuloy po natin, designated people. Ano naman po itong designated people? Sa buhay natin, meron talagang tao na itatalaga ang Diyos sa iyo. Balikan po natin yung istorya nitong si Elijah. Ito po si Elijah ay dumating yung panahon na natuyo na yung batis ng kawit kung saan siya kumakain. Di ba, may uwak, nagdadala sa kanya ng pagkain ng uwak. Tapos dumating pa, natuyo na rin yung... Kasi hindi ba, 3 kalahating taon na tagtuyo, walang ulan. Natuyo na ang lahat. Ibig nga yung uwak, hindi na rin nakapagdala sa kanya ng pagkain. Baka namatay na kasi. Dahil wala na rin makain. So, ang sabi ng Diyos kay Elias, ay umalis ka na dyan. Sabi niya, ito. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Punta si Elias sa Serepta, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito. Pumunta ka sa Serepta, sa lupain ng Sidon. May tinutusan akong isang biyuda na magpapangalan sa iyo. Wow. Designated people. Merong tao na magpapakain sa kanya doon sa lugar ng Serepta, sa lupain ng Sidon. Doon ka pumunta, sabi sa kanya. At merong inutusan ako. Sabi ng Lord, mayroon akong inutusan na biyuda. Sa dami-dami ng mga tao sa Serepta, biyuda ba ang ginamit ng Diyos? Biyuda na meron isang anak na wala na rin makain. Kaunti ka na. Pero dahil ang Diyos ay pabuti, ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay talagang mapagpalang Diyos, yung konti, dahil pinakain doon sa likod ng Diyos, dumami ng dumami hanggang sa nakasurvive ang bagi ng Ginoo. Alam ng Diyos kung sino yung kanyang pagpapalangin. Alam ng Diyos kung sino yung bibigyan niya ng pagpapala. Yung mga tao na talagang sumusunod sa direksyon ng Panginoon para sa Kanya. Sino po yung designated people dito? Yung babaeng balo. Sabi namin na, siguro merong mayayaman doon, pero hindi doon pinapunta. Isang babaeng balo ang ginamit ng Diyos para gamitin upang mapagpala, makakain itong si Elijah. At dumating po yung panahon na nagkaroon na pumunta siya ron, nagluluto na ng pagkain, at dumating na yung panahon, pinakain nga siya ito, babaeng ito. Designated people. Sumunod lang sa direction ng Panginoon. Sumunod lang doon sa God's direction. Ano man yung direction ng Diyos sa buhay na sinasabi sa iyo ng Panginoon, sundin mo lang. Huwag magre-reklamo. Huwag tayo nagre-reklamo mga kapatid. Lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay, alam ng Diyos. Amen. Huwag na tayo nagre-reklamo. Hirap-hirap ng buhay. Ang taas-taas naman ang bilihin. Kahit na mataas ang bilihin mga kapatid, buhay ka pa rin hanggang ngayon. Hallelujah. Amen. Eh kasi nga, ang Diyos sinusupply ka ng pambili kahit mahal ang bilihin. Amen. Ang mahirap, mataas na nabili, wala akong may pambili. Eh pero hindi nangyari mga kapatid. Amen. Dahil ginagaran ko, bakit narito pa ngayon? Kasi sinupply ng Diyos ang iyong pangangailangan. Palakpakan mo natin sa Panginoon. So yun po yung designated people. Ano ba yung meron? Tingnan niyo mo ito. Lucas chapter 22 verse 9 and 10. Ito yung panahon na maghahanda sila ng Pasqua or Feast of the Passover. Saan po ninyo nais na maghanda kami? Tanong nila. Sabi ng mga alagad kay sa Panginoon Jesus. Sumagot siya. Pumunta kayo sa lungsod, may masasalubong kayong lalaki na may dalang sambalan ng tubig.
niya siya sa bahay na kanyang papasukan. Pagkatapos sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay sabi ng Panginoon sa mga alagad, pumunta kayo sa lugar sa lungsod at meron doon isang lalaking na may dalang bangan ng tubig. Sundan niyo siya sa bahay na kanyang pasukan. Ano po yung designated people? Merong tao na may dalang bangan, yun yung tao na magtuturo sa kanila ng lugar na gaganap po nila ng huling hapunan. At yung lugar na pupunta nila, ang sabi ng verse na yan ay kumpleto na. Kumpleto yung lugar na pupuntahan. At wala pa man yung lugar, hindi pa man nila nakikita yung tao na yan. Sinabi na ni Jesus na meron kayong mga tao na makikita. Masasalubong na lalaki na may dalang bangan ng tubig. Pag sinundan niyo siya sa mga ay na kanyang papasukan. So yun yung designated people na kanila pinuntahan. Okay? So, ano po yung makikita po natin? Sa Diyos, ang lahat ay nakaayos na. Sabi natin sa mga alagad niya, saan po tayo pupunta? Saan po ninyo, nais na maghanda kami? Maghahanda pa lang yung mga alagad, pero si Jesus, nakahanda na. Pagpunti natin sa lugar, sabi ng Bible, lahat ay nakahanda na. Kompleto na. Yung mga alagad, nagtatanong pa lang, saan? Nakuha po natin. Amen. Ibig sabihin, kapag ikaw ay may tao na pinuntahan ng Diyos, handa na. Maaari mga kapatid, sa kanang pangangailangan mo, mayroon kang tao sa isipan mo na pupuntahan mo. O ano mga pangangailangan na meron ka. Sasabihin ng Diyos, hindi siya. Hintay lang. Ibibigay ko sa iyo. Kasi nga po, Panginoon, kumikil siya ng hindi mo nalala. Unexpected. Malala. Hindi mo malala. Ganun po ang Panginoon. Naranasan po natin sa buhay po natin. Naalala ko ako po ay nagkakasal po kami, naalala ko. No? Meron naman akong perang pakasal. Ganda talaga ako. Nakalipon ako ng 100,000 doon. Kaya lang, ay nakapagulang ito. At sinabi ko sa may utang na kailangan ko na ng ganitong buwan kasi nagkakahanda na para sa pamasal. Kaya lang po, ay talagang piliin mo man yung walang kakakas. Ano talaga? Wala tayong magagawa. Meron ako sa isipan ko na nagsabi naman siya sa akin na kung kailangan ko lang daw, pahiramin niya ako. So, siyempre, pampati lang ako kahit wala naman dahil hindi siya ibabayan, okay lang. Pero meron tao na nagsabi sa akin ni Meron. Pero alam niyo mga kapatid, hindi dumating yung punto na pumunta ako sa tao na nagsabi sa akin. Merong isang tao, hindi ko nababanggit ng pangalan, na mismo siya yung nag-volunteer na pahihiramin niya ako ng pera na pampakasal. Sabi ko, galing ng Panginoon. Hindi ko inaasahan. And then, after namin kakasal, napalik ko din yung pera, sumobra pa. Amen. Sobra pa. Ang Diyos talaga, maapong biyaya, hindi magkukulang. Sumunod lang sa instruction ng Panginoon. Amen. Para sa atin. Nung birthday and dedication ni Shiloh, inaasahan ko yung baboy na inaalagaan namin para yung paghahanda. Ayaw pala nila ng baboy. Hindi baboy ay tinawahan ng magaling. Tinawahan na sakit. Nabenta yung inahin na mga nakasalan ng December, natimaan. Nabenta na. 4,000 lang parang kung isa na yun. Pati yung mga nahihanda namin baboy na ano rin? Ano rin po? Nabenta rin. Mura na lang. Hindi na po ganun. Lugi. Nalugi ko ng mga 20 minton, mga kapatid. Pero dahil ang Diyos ay tapat, yun ang inaasahan namin ng pangkanta, yun ano. Ama, ang Diyos talaga nagpo-provide. Tanong niyo kung magkano nagastos. Yung malakas. Ang nagastos po namin doon sa dedication and birthday, hindi
namin inasahan, naka 68,000 kami. Hindi ko alam saan nagaling. Ang Diyos ang nag-provide. Amen. Para natin ang Panginoon. Merong mga bagay na ginagawa ang Diyos. Siyempre, meron siyang ginagamit na tao para hindi yun. Hindi ka naman inaasahan yun eh. Wala akong inaasahan kahit sa church kasi alam ko yung report natin, wala naman tayong pera. Hindi, may pera tayo kapatid na. Hallelujah. Hindi ko inaasahan, pero ang Diyos, God will provide. Talagang ang Diyos meron siyang designated people. Sundin lang ang direction ng Diyos. Kaya ito ba mga kapatid? Pag sinunod natin yung direction ng Panginoon, hallelujah, hindi ka magkukulang talaga. Kasi sinabi ni Lord, diretso lang. Diretso lang. Magkakakanan din ka kaliwa. Pag may narinig ka sa Panginoon, Diyos, sige. Minsan kasi, tali yung nasusunod pa sa sarili natin. Amen. Hindi tuloy natin tapos pag pumalpak tayo, sabi natin, Lord, bakit naman ganun, Lord? Lods. Naging lods na. Tingnan mo ito, tuloy natin si Signated People. Pagtingin. Ayan, ako na lang. Gawa chapter 8, sabi ron, pagkatapos sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, ito po isa, pumunta ka sa gawing timog sa daan mula sa Jerusalem papunta ng Gaza. Halos hindi na iyon dinadaanan ngayon. Pumunta na doon si Felipe samantalang isang eunuko na pinuno ng Ethiopia na ingat yaman ng Candace, reyna ng Ethiopia, ang nagtungo sa Jerusalem upang sumamba. Designated people ang pinapakita po natin. Ito, ang reyna ito ay sumamba sa Jerusalem. Kaya lang, ang Diyos ay gusto siyang iligtas. Hindi naman kasi lahat ng sumasamba ligtas na kagad. Ayaw mga kapatid. Hindi lahat ikaw ay sinasabi mong sumasamba ka, nagsisimba ka naman, dumadala ka ng sumahan, ay ligtas na. Nakatagpo sa kagagawa ng Holy Spirit, kinatagpo ni Felipe ang Ethiopian ito, ang regnang ito. At dahil nakatagpo niya, binabasa pala niya yung Biblia, babasa siya ng aklat ni Isaias. Dahil binabasa niya ang aklat ni Isaias, hindi niya maalaman, ano ba ibig sabihin ng sumbulan na ito, ng mga korodero, na hinampas, ganito, ganyan. Pinaliwanag ni Felipe ngayon yung gospel, si Jesus yung korodero, na napako sa krus, dumanan ang dugo upang iligtas tayo. Pag sino sumampalataya sa Panginoon si Kristo, hindi mapako, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinaliwanagan ni Felipe habang sila ay nandun sa daan. Habang daan, biglang nagkaroon ng born-again experience itong reynang ito. At sabi niya, may tubig doon. Ano nakakahandang para ako ay bautismahan? Kung hindi sumasampalataya sa Panginoon kung puso, babautismahan kita, sabi ni Felipe. Sumasampalataya ako. Halika, hindi ito magkarbahe. Binautismahan ang reyna na napalataya sa Panginoon. Dahil mayroong designated people, si Felipe na dinala ng Espiritu by teleport. Nag-teleport si Felipe, dinala ng Holy Spirit, katagirahan ng reyna. Yan po yung nangyari. Naligtas itong reyna. Alam niyo po, ayon sa history, itong reyna ito, na dumadayo pa ng Jerusalem para sumamba, siya po ay nung makakilala sa Panginoon, siya pala yung gagamitin ng Diyos sa kanilang lugar para yung mga tao doon ay mag-born again, makakilala sa Panginoon. Yan po yung nangyari. I think India or Africa, mga ganun po yung lugar po niya. Ano po ang ibig sabihin po natin? Merong tao may padadala ang Diyos sa iyo sa ikaayos at ikatiligtas ng ibang mga tao. Yan po yung mangyayari. Yan po yung ginagawa po ng Panginoon. Sapagkat may kanya-kanyang oras, may kanya-kanyang lugar, may kanya-kanyang istorya, at may kanya-kanyang tao na ginagamit ang Diyos para maranasan po natin
yung pagpapala ng Panginoon na kanyang ginawa sa atin. And tuloy po natin. Designated task. So, kung 5 po na yan, yan po, 5 lang po yan, 5 lang. Malapit na po tayo matapos. Designated task. Meron mga tungkulin na kailangan tayong ginagawa habang hinihintay po natin yung nakaraan para sa atin na pagpapala. Binigyan na ng Diyos yan, hinihintay na lang po natin. Kailangan meron tayong task. Alam natin kung anong task na dapat natin gawin. Ang halimbawa po niyan ay si Hari David. It was anointed. Nung panahon po na yan, ay si David ay 17 years old. Ayon sa pag-aaral. Sa 1 Samuel chapter 16, hinanayin na po siya. Kasi alam naman po natin yung istorya, lahat ng kanyang mga kapatid, pinagilera sa harapan, walang napili isa man sa kanila. Sabi niya, siya na kaya, matangkad, makisig ang katawan. Sabi ni Lord, hindi siya. Huwag kang tumingin sa lakas, sa kapisig, taas. Ito na kaya, siguro, hindi siya. Lahat ng anak ni Jesse ay tinawag para maahilera. Sabi, ito na kaya? Hindi. Wala. Lahat sa mga anak na yan, reject. Sabi ni Jesse, wala ka na bang anak? Meron pang isa na ito, nagpapasto ng tupa. Kasi sa gunita ni Jesse ay hindi mapipilit si David. Dahil bata at tagapasto lang ng tupa. Pero sa kanya meron isa lang tinawag si David. Tinawag po si David at sabi ng Lord, siya na ang aking pinili. Nung pinili po si David, doon na siya binuhusan ng langis. Ibig sabihin, siya na ang susunod na hari. Isang araw, ito na nangyari. Nung bang si David ay binuhusan ng langis, nandun na ba siya sa palasyo at hari na? Wala pa naman. Pero, siya na yung magiging hari. Amen? Binuhusan na siya, pero wala pa yung kanyang kaharian. Parang ganito, parang sinasabi mo, pinagpala ka na ng Diyos, pero hindi mo pa nararanasan lubos. Nung si David ay binuhusan, pero wala pa siya sa kaharian. Ano ang nangyari? Merong designated task. Tingnan po natin. Isang araw, inutusan ni Jesse si David. Anak, dahil mo agad itong 5 salop ng sinangag na trigo at 10 tinapay sa iyong mga kapatid na nasa kampo. Kasi lahat ng mga kapatid niya, mga sundalo. Si David ay nagpapastol ng tupa. Ibigay mo naman ang 10 himong keso nito sa pinuno nila. Tingnan mo na rin ang kalagayan nila at ibalita mo sa akin. Mag-uwi ka ng kahit anong bagay na magpapatunay na galing ka ngayon. So, ang piniyak nitong si Jesse na itong si David, pagpunta ng kampo ay talagang pumunta siya. Kaya sabi, magdala ka ng patunay na ikay galing doon, baka may naglaksa o laksa ka lang. At naman si David, ano yung designated task? Si David ay namun pa rin sa lugar ng kanyang tatay at nagiging masunurin sa kanyang mga anak, kanyang tatay. Nagiging masunurin sa kanyang magulang. Hindi nagyamang si David, tatay, huwag mo na akong utusan. Hindi ba, kikita mo lang sa akin kanina, inanuin na ako ang hari. Uutusan mo yung hari. Wala akong gano'n. Kundi si David ay naging masunurin sa lahat ng mga utos sa kanya ng kanyang tatay. Naging masunurin siya. Ganun yung kanyang ginagawa. Hindi siya rin malaki habang hinihintay niya yung trono. Hindi rin niya gustong patayin itong si Saul para mapakan niya ang trono. Hindi po. Naghihintay siya ng tamang designated time. Tingnan niyo. Ang tatlo ng Jesse ay kasama nga ni Saul at mga sakita sa bigis ng Kena at nakikipaglaban sa mga Pilisteo. Kanya mga kuya, grabe, nakikipaglaban. Matapos mapatay. Ito na ngayon, chapter 17. Chapter 17 ito. Yung chapter 18 na ito na. Si David ay lumaban kay Goliath. Nung lumaban siya kay Goliath, kasi nakita niya hinahamon ang bansang Israel, hinahamon. Ito na ngayon. Matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na
si Hari Saul at ang kanyang mga tauhan sa bawat bayang dadaanan nila. Sinalubong sila ng mga kababaihan, umaawit at sumasayaw sa saraw ng mga tamborin. Ganito ang kanilang awit. Pumatay si Saul ng libo-libo. Si David naman, 10,000. Tingnan niyo po, noong panahon na si David ay binuhusan, hindi pa siya hari, at naging masunurin sa kanyang tatay sa lahat na pinag-uutos, hindi niya pinanganas yung kanyang pagiging pagkaanan sa kanya, hanggang sa dumating yung panahon na nilabanan niya si Goliath. Nung nilabanan si Goliath, sumikat ang kanyang pangalan, at ang sabi ng mga tao, kanilang umahawit na sila, nakawit nila, pumatay si Saul ng libo-libo. Si David naman, 10,000. Hindi ko lang po alam ang tono kung paano ulit ito, pero ganun na lang. Ano raw po? Pumatay si Saul, ilan? Libo-libo. Pero si David naman, 10,000. Tanong ko sa inyo, ilan ba pinatay ni David talaga? Di ba si Goliath lang naman? Pero iba ang naging tingin ng tao. Kung ako naman ay yung pinaka-leader, grabe, si David kaya sabi ni Saul, kulang na lang si David ang gawing hari ng mga tao ito Nagkaroon na tayo sa kanya. Noong pala yun ay preparasyon sa kanya ng Diyos. Siya na po ba naging hari? Di ba? Nagtrabaho mo kasi napatay na si Goliath, kinuha siya ni Haring Saul para magtrabaho sa kanya sa kaharian upang maging song leader. Taga-hangit, taga-heart, taga-tunog. Ha? Papatagal ng ng ulo. Ganun yung nangyari sa kanya. Pagka sinasabi ka ng mga hindi magandang espiritu, tututugan natin tayo ng heart. Magmula doon sa gusto ng tupa, pumunta sa mga soldier na paglaban kay Goliath, napatay, uy, magpapalapit na sa hari. Napunta ng kaharian para tagasilbi kay Saul, uy, nasa kaharian na. Ano nakasunod nun? Ano mo yung sabihin? Si David, yung task niya, ginagawa pa rin niya. Wala siyang ginagawa sa basta ginagawa niya kung may dapat na gawin. Hanggang siya ay maging papalapit doon sa hari. Hanggang sa taga-haya na nga, kausan na niya ang hari. Oh, bakit? Pinapakita sa kanya ng Diyos ang tungkulin ng isang hari. Ganito dapat, ganito dapat. Kaya kung ikaw nasa isang lugar, kung bakit ka nandyan, hindi kasi nandyan na nandyan ka, pinapakita sa kung ang tungkulin ng isang leader, kung paano dapat mong para dapat mong gawin. Yun po yung nais po ng Diyos, para matutuhan ng lahat kung ano yung dapat na mga gawin. Sabi nga, an application, okay, sila ba? You are working under God. Whatever you do it heartedly as to the Lord. Sabi po ng verse niya na ito, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo, naglilingkod at hindi sa pamamahala. Gawin lang po natin yung task na pinagagawa ng Diyos sa atin. Asan ka ng lugar ngayon, kung nasa trabaho ka, gawin mo mabuti. Yung trabaho mo, hindi dahil sa nakikita ng amo mo, kaya mo ginagawa. Kung nasa school ka, mag-aaral ka mabuti. Ano ba yung mga pagiging ginagawa natin? Gawin natin na parang sa Diyos natin ginagawa ang lahat ng yan. At lahat po ng yan, isa-isa po natin. Everybody, read. Significant place, significant story, significant people, and significant task. Lahat po na yan. Yan po ang purpose. And the element of the orchestrated blessing. Pag po ito ay nasa atin, pag po ito ay nangyayari nasa atin, ano po yung mga bagay na kailangan po natin gawin? Wala. Be mindful. Anytime, any place, any task. Be mindful. Gawin mo kung ano yung mga bagay na dapat na gawin. Ano pa? Be beautiful. Be beautiful. Ano ba yung beautiful? In your heart, in all that you do. Lahat ng mga dapat natin gawin natin maganda ng buong puso. Amen.
And the last, be ready. Every day is your blessed day. Maging handa sapagkat araw-araw po ang kapatid ay araw ng ating pagpapala sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Sabay-sabay natin basahin. In Christ, my blessing is orchestrated. Go! In Christ, my blessing is orchestrated. Mukhang nabubulot pa sa pastor. Isa pa! In Christ, my blessing is orchestrated. Okay, tayo po tayong lahat. Hallelujah. At Ama, maraming pong salamat sa kabutihan po niyo. Sapagkat naniniwala kami na meron pang inayos na pagpapala sa amin. Hindi kami umaasa sa tsamba-tsamba at hindi kami naniniwala sa mga swerte-swerte. Kami po ay naniniwala doon sa ginawa po nila sa krus ng Kalbaryo para sa amin na mga taong nanampalataya sa iyo. Naniniwala kami na lahat ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo ito ay para sa aming pagpapala. Naniniwala kami na lahat ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para sa aming pagbubuti. Maraming salamat po aming Ama sa inayos na iyong pagpapala para sa amin. Naniniwala po kami aming Ama na hindi lang ito hanggang dito ang aming buhay. Hindi ito ang last chapter ng aming buhay. Marami pang bagay na ikaw ay gagawin. Marami pang mga pangyayari na mangyayari na mamamangha at hahanga ang iyong mga anak sa iyong mga bagay na ginagawa sa amin. Tunay nga po o Diyos na ikaw ay Diyos na mabuti, ikaw ay Diyos na tapat, ikaw ay Diyos na mapagmahal. Maraming salamat po sapagkat ikaw ay Diyos na hindi nagkukulang. Bagos lahat ay sobra-sobra pa, siksik, liglig at umakapaw ang inyong biyaya sa iyong mga anak. Maraming pong salamat. Ikaw yung nagsabi sa iyong salita, aming Ama, kay sa alam ng awit, magmula pagkabata, ngayong tumanda, ay walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos ay nagpabayag. O ang anak manindihan ay naging paslupa. Walang mga anak ng Diyos ang mapapabayaan. Walang mga anak ng Diyos ang magpapalimos. Walang mga anak ng Diyos ang magmukhang paslupa. Sapagkat kaming lahat ay anak ng hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon at Diyos ng mga Diyos. Maraming salamat po aming Ama sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa aming po mga buhay. Ang Diyos, nananampalataya kami na darating ang panahon na mangyayari sa amin yung blessed to become a blessing. Kaya mo kami pinagpapala para maging pagpapala namin sa marami. Kaya mo kami pinagpapala para maging pagpapala namin sa iba. Maraming salamat po. Lagi namin isipin na anong mayroon kami, itigagawan po ninyo para sa amin. Itigawa po ninyo para sa amin. Upang hindi kami magmayabang, upang hindi kami magmapuri, upang hindi kami magmalaki sa aming mga sarili. Bagos ikaw lagi ang aming pagmalaki sa aming mga buhay. Maraming salamat po aming Ama